Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6.8 billion pesos na halaga ng shabu nasabat ng militar sa sumadsad na bangka sa Occidental Mindoro. Dalawang Chinese na suspect arestado. Hirit na bail ng siyam na DPWH officials sa 289.4 million pesos Oriental Mindoro Project malversation case. Tinanggihan ng Sandigan Baya. Pilipinas naghahanap ng alternatibong supply ng langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. 5,000 pesos na fuel subsidy ipamamahagi sa PUV drivers. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasa 6.8 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng militar mula sa isang inabandonang speedboat sa tabing dagat ng Barangay Harrison sa Paluan, Occidental Mindoro nitong Marso 10 ayon sa 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Rumisponde ang mga tauhan ng 76th Infantry Battalion sa report mula sa isang concerned citizen tungkol sa nabalahaw na bangka sa baybaying sakop ng sitio Agbalite. Sa inspeksyon, nadiskubreng lula nito ang nasa 43 sako ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuo ang bigat na 870 kilos, isang Starlink communication device at ilang kagamitang pandaga. Nakatakas naman ang dalawang banyagang suspect na sakay ng speedboat. Ngunit sa follow-up operation ng 203rd Infantry Brigade, naaresto ang dalawang Chinese nationals. Ite-turn over sa PNP ang mga suspect para sa investigasyon. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 6th Division ang petisyon para sa bail ng siyam na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B na nahaharap sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng isang 289.4 milyong pisong river dike project sa Oriental Mindoro. Sa resolusyong inilabas noong Marso 10, sinabi ng korte na hindi karapat-dapat makapagpiyansa ang mga akusado matapos makita na malakas ang ebidensya ng prosekusyon laban sa kanila. Kaugnay ang kaso sa proyekto ng SunWest Construction, kumpanyang iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na natuklasang may seryosong structural deficiencies. Ayon sa Ombudsman, pinagtibay ng ilang opisyal ang certification, inspection at disbursement documents na nagbigay daan sa paglabas ng pondo kahit hindi umano nasunod ang tamang specifications ng proyekto. Samantala, nananatiling fugitive from justice si Ko matapos hindi humarap sa pagdinig ng kaso. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa ilang bansang hindi karaniwang pinagmumulan ng supply ng langis upang mapalawak ang oil supply ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Saad ng Pangulo, mahirap pang matiyak kung gaano katagal magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng kaguluhan sa rehiyon. Pangamba nito kapag tumataas ang presyo ng langis ay karaniwang sumusunod din ang pagmahal ng iba pang mga bilihi. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na sapat pa ang kasalukuyang supply ng langis ng bansa, kabilang na ang mga paparating na shipment na nasa biyahe pa. Samantala, inanunsyo ni Executive Secretary Ralph Recto na mamamahagi ang gobyerno ng 5,000 pesos na fuel subsidy sa public utility vehicle o PUV drivers. Sisimulan sa susunod na linggo ang distribusyon ng fuel subsidy sa Metro Manila at agad na susundan ng iba pang rehiyon. Ayon naman sa Department of Agriculture o DA, inaasahang makatatanggap din ng subsidiya ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisdang apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.